Akala yata ng mga walang hiya na yon ay mahuhuli nila ako. Sigaw ni Samantha at sinundan pa iyon ng malakas na tawa. Sigurado akong lasog-lasog na ang katawan ngayon ni Cassandra. Susunod-sunurin ko na silang patayin at madali na lang yun gawin. Napakunot naman ang noo si Samantha nang mapansin na masyadong marami ang mga tauhan niya na nakasakay sa helicopter. Hindi ba't sinabi kong dalawa lang ang susando sa akin? Bakit apat kayong naririto? Kunot noo niyang tanong. Nagtinginan ang tatlong lalaki bago magsalita ang nagmamaneho. Kinailangan po namin ng dalawa pa in case na kailanganin nyo ng tulong kanina. Inihahanda lang po namin ang aming mga sarili. Napaisip siya. Alam ng mga tauhan niya kung ano mga dapat na gagawin. Napatingin siya sa katawan nito. Hindi niya matindaan na may mga tauhan siyang ganito kalaki ang mga katawan. Halos mga adik, kawatan, at tambay ang kanyang kinuha dahil mas madali silang mga yutuan. Nagkunwari siyang tumungo. Si Alfred, naroon na ba sa meeting place? Opo, naroon na. Napangisi bigla si Samantha. Nagmumura na siya sa kanyang isipan dahil mukhang hindi niya mga tauhan ang mga ito. Lihim niyang kinuha ang baril na nasa kanyang hita in case na kailanganin niyang lumaban ay handa siya. Gaya ng nasa plano ay sa mansion ng Roosevelt siya ibababa ng helicopter. Nasilip niyang wala ang mga tao roon, kaya may pagkakataon na sigurado siyang naroon ng kambal at walang mahigpit na bantay, dahil abala ang mga ito sa paghahanap kay Cassandra. At madali lang sana itong kunin, ngunit paano niya gagawin iyon kung ang mga lalaking kasama niya ay hindi niya tauhan? Richard, Russell, tawag niya sa kambal nang makababa siya. Ang tatlo namang pulis ay tila nag-aabang na hulihin si Samantha ngunit mabilis itong tumakbo papasok ng mansion at pinaputukan sila ng baril. Inilayo ng driver ang helicopter dahil maaaring patamaan ito ng bala at sumabog pa roon. Nang makapasok sa loob ng mansion si Samantha ay kaagad na nakunat ang noo niya. Walang mababakas na may tao sa mansion. Kaagad niyang ibinato ang mga flower vase. Lintek, mukhang naisahan nila ako. Mga hayop, galit niyang sigaw. Naging mas alerto siya sa kanyang paligid. Tinawagan niya si Franco ngunit hindi ito sumasagot. Sunod na tinawagan niya ang kanyang tiyuhin at laking pasasalamat niya nang sagutin nito ang tawag. Uncle, where are you? Magpadala ka ng mga tauhan dito sa mansion. Mukhang napapalibutan na ako ng mga pulis. Talagang napapalibutan ka na nila kaya sumuko ka na, tugon nito mula sa kabilang linya. Anong sinasabi mo? Nahihibang ka na ba? Sumuko ka na Samantha. Boses iyon ni Randall at nanlaki ang mga mata niya nang napagtanto kung ano ang nangyayari. Traidor kang matanda ka. Papatayin din kita. Hindi ako nagtraidor. Nahuli nila ako gaga ka. Ayusin mo yang pananalita mo dahil dawat lang ako sa gulong pinasok mo. Buwiset, ikaw ang papatayin ko kapag nakalabas ako rito sa kulungan. Tama na yan. Samantha, hanggat may oras pa ay sumuko ka na. Si Randall muli ang nagsalita. Hinding-hindi ako susuko. Kung mamamatay ako, edi mamamatay. Patay na rin naman si Cassandra hahaha. What are you talking about? Cassandra is alive. She's safe and thank God. Mukhang wala ka na talagang balak na sumuko. Wala na kaming magagawa kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo. Samantha, sumuko ka na bago pa mahuli ang lahat. Maawa ka sa sarili mo. Boses iyon ni Cassandra. Pinatay na ni Samantha ang tawag. Paanong buhay pa si Cassandra? Talaga bang ito na ang katapusan niya? Pero hindi pa siya nakakaganti. Hindi maaaring dito na lang matatapos ang lahat. Tumawag naman ang isang pulis kay Rafael. Sir Rafael, positive. Narito na po kami sa mansion niyo. Nakapalibot na rin ang mga tauhan namin sa lugar. Nasa loob si Samantha at nagawa kaming paputukan. Huwag niyo hahayaang makatakas pa ang babaeng yan. Papunta na kami dyan. Hindi naman mapakali si Cassandra nang marinig niya ang balita. Hindi. Ayokong umalis ka sa tabi ko, Rafael. Naluluhan niyang sambit. Kasalukuyan naroon sila Cassandra sa main police station. Kasama niya ang buong pamilya nila kabilang na ang kambal. Hindi siya malayo sa kambal ng mga oras na ito dahil hindi nila alam ang takbo ng utak ni Samantha. Ang daddy naman ni Rafael ay nasa hospital dahil inatake raw ito sa puso ng araw ng kanilang kasal. Ang nagbabantay dito ngayon ay si Rogelio. Huhulihin lang namin siya. Hindi ito matatapos hanggat hindi nahuhuli si Samantha. Pero kaya naman sigurong gawin iyon ng mga pulis.
Natatakot ako. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Naluluhang tugon ni Cassandra. Hinalikan siya ni Rafael sa noo. Babalik ako para sa inyo. Sobrang laking kasalanan na ginawa ni Samantha at gusto kong makikita ng dalawang mata ko na pagbabayaran niya iyon sa kulungan. Hiniling sa akin ni Daddy na kung maaari ay huwag masaktan si Samantha. Naging mahalaga pa rin siya kay Daddy, at siya lang ang nag-iisang babaeng anak na babaeng itinuring ni Daddy. Gusto niyang buhay na mahuhuli si Samantha. Huwag kang mag-alala, dahil mag-iingat ako. Si Randall na muna ang baalang magbantay sa inyo at dadalhin kayo sa hospital. Mag-iingat ka Kuya Rafael. Mag-ingat ka, anak, sambit ng Daddy ni Cassandra. Opo, titiyakin ko pong makakabalik ako ng ligtas. Wala nang nagawa pa si Cassandra nang tuluyang umalis si Rafael. Napayakap na lang siya sa kanyang ama at saka umiyak. Ipinagdarasal na lang niya na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Nakarating naman kaagad si Rafael sa mansion. Ipinaliwanag sa kanya ng Chief Commander kung nasaang parte ng bahay si Samantha. Chief, susubukan ko siyang kausapin at pasukuan na lang. Masyadong delikado ang nais mong gawin, Sir Rafael. Sa tingin niyo po ay ilang armas ang dala ni Samantha? Tanong ni Theodore. Sa ngayon ay hindi pa namin alam. Bukod sa baril na ginamit nito kanina, ay malamang may naitatago pa siya baril sa loob ng mansion. Iniabot kay Rafael ang megaphone. Samantha, sumuko ka na. Napapalibutan ka na ng mga pulis. Kung mahal mo pa ang buhay mo ay mas mabuting sumuko ka ng matiwasay. Sigon ni Rafael. Narinig naman iyon ni Samantha at mas lalo siyang nagalit. Basta siyang pinapasuko. Matapos lahat ng pinagdaanan niyang hirap sa kulungan, mas pipilin na lang niya ang mamatay. Nakita niya ang isang mahabang tali na kanyang kinuha galing sa basement. Itinali niya ito ng mahigpit sa doorknob, at itinali naman niya ang kabilang dulo paikat sa kanyang leeg. Susuko na ako, huwag kayong magpapaputok. Sigaw niya at Dabon daw ang lumabas sa veranda. Huwag kayong magpapaputok. Susuko na ako. Umiyak niyang sigaw at tinapon ang baril na hawak. Lihim na umakyat na ang mga pulis patungo sa kwarto kung ensan si Samantha. Narinig ni Samantha na binubuksan na ng mga ito ang pintuan. Buksan mo ang pintuan, Miss Samantha. Sigaw ng isa sa mga pulis. Gusto ko munang makausap si Rafael. Unti-unti namang naglakad si Rafael at nakatingalang nakatingin kay Samantha mula sa veranda. Naaalala mo pa ba, noong mga bata pa tayo, ay palagi mo akong pinagtatanggol. Ang sabi mo sa akin ako ang prinsesa mo, na mahal mo ako. Kahit kailan hindi ko inisip na darating tayo sa puntong ito. Minahal lang naman kita, may masama ba doon? Mali ba ang mahalin kita gayong hindi naman tayo tunay na magkapatid? Hindi maling mahalin mo ako. Ang maling nagawa mo ay dahil sa sobrang pagmamahal mo sa akin ay nakagawa ka ng mga mali sa ibang tao. Malaking kasalanan ang mga ginawa mo, Samantha. Sapat ba ang buhay ko para pagbayaran lahat ng yun? Kapag ba namatay na ako ay mababayaran ko na ba ang kasalanang nagawa ko? Hindi, dahil hindi maitatama ang maling ginawa mo, ng isa pang pagkakamali. Kaya sumuko ka na. Ang batas ng tao ang siyang baalang magparusa sa iyo. Daddy still wants you to be safe. Sinungaling. Iyon ang nasa isip ni Samantha. Lahat sila ay pinagkaisahan siya. Lahat sila ay walang pakialam sa kanya. Unti-unting tumuntong si Samantha sa upuan na nasa veranda. Anong ginagawa mo? Huwag mong gagawin yang binabalak mo. Hinding-hindi ako susuko, Rafael. Mamahalin kita hanggang sa kamatayan ko. Tuluyang tumalon si Samantha sa veranda kasabay nito ang pagbukas ng pintuan. Sasaluhin dapat siya ni Rafael ngunit kaagad na nahigit ng tali ang leeg nito kaya lumambitin at nasakal ang leeg nito. Hindi alam ni Rafael na may tali ang leeg ni Samantha. Hanggat may lakas pa si Samantha ay nagawa niya pang pumiglas at kunin ang baril sa kanyang bewang. Hindi inaasahan ni Rafael ang paglabas nito ng baril kaya hindi kaagad siya nakakilos. At magsasama tayo sa kamatayan, Rafael. Mamahalin natin ang isa't isa. Huling sigaw ni Samantha at saka mabilis na binaril si Rafael na siyang kaagad na tumama sa dibdib nito ang bala dahilan ng pagtamba ni Rafael. Pagkatama ng bala ng baril sa dibdib ni Rafael ay kaagad siyang tumamba. Nakatingin siya sa kalangitan habang naririnig ang matinis na tunog. Halos mapaubos siya dahil sa sakit sa kanyang dibdib.
habang si Samantha naman ay nasa lapag na rin dahil binaril ng pulis ang taling nagsasakal sa kanyang leeg. Umuubo rin ito habang nahihirapang huminga. Bahagya pa itong sumilip kay Rafael at nalaglag ang kanyang luha. Patay na rin dapat ako. Bulong niya. Hindi dapat si Rafael lang, magkasama dapat kami, till death do us part. Mabilis naman na nilapitan ni Theodore si Rafael. Hoy! Siraulo ka, hindi ka pwedeng mamatay. Umiyak na sigaw ni Theodore, mawawalan ako ng malaking pera. Dagdag pa nito. Para namang nena si Rafael sa kanyang narinig kaya bigla siyang umupo at binutukan ito. Ang akala ko pa naman ay natatakot kang mawala ako dahil kaibigan mo ako. Iyon pala ay pera lang din ang inisiip mo. Senggal ni Rafael kay Theodore. Buhay ka pa? Gulat na tanong ni Theodore. Salamat naman. Well, salamat dito. Saka binuksan ni Rafael ang suot na polo, at ipinakita ang suot niyang bulletproof. Hindi, umiling-iling na sambit ni Samantha kaya sabay na napatingin dito si Rafael at Theodore. Samantha Roosevelt, inaaresto ka namin dahil sa patong-patong na kaso mula sa pagpatay, pagkidnap, at attempted murder. Sunod-sunod na pulis ang lumapit kay Samantha at hinawakan sa kapinusisan ito. Habang lumuluha at nagpupumiglas pa. Hindi, mamamatay tayong sabay, Rafael. Sigaw niya ng malakas. Kaagad naman na tumayo si Rafael at tinulungan siya ni Theodore. Naglakad siya papalapit kay Samantha. Walang tayo, Samantha. Magising ka na sa katotohanan na kahit kailan ay hindi tayo magsasama. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagdroga sa akin. Ngayon ay wala ka nang magagawa pa, Samantha. Kailangan mo na ngayon pagbayaran lahat ng kasalanang ginawa mo. Saad ni Rafael rito. Hindi, ayokong makulong. Patayin niyo na lang ako kaysa bumalik ako sa impyernong pinanggalingan ko. Malakas na sigaw ni Samantha, at inaalala ang mga babaeng nakasama niya noon sa kulungan. Hindi naman na nagsalita pa si Rafael at tinanguan na lamang nito ang mga pulis na may hawak kay Samantha. Pilit nila itong isinakay sa police patrol ay doon ay naiwan silang dalawa ni Theodore kasama ng iba pang mga police investigators and medic. Napabuntong hininga siya, sa wakas tapos na rin. Siguro naman sa ngayon ay hindi na siya makakalabas pa ng kulungan. Baka nga hindi siya sa kulungan dalhin, dahil sa tingin ko ay wala na siya sa sarili. Ibang-iba na siya sa Samantha na nakasabay nating lumaki. At iba pa rin talaga nagagawa ng pag-ibig. Kayang-kaya ka nitong baliwin at paikutan. Kung hindi siguro siya umibig sa iyo baka maayos pa hanggang ngayon ang relasyon niyo bilang magkapatid. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito sa amin ni Samantha. Maayos naman kami noon. Hindi ko maintindihan kung talagang ito ba ang nakatadhana na mangyari, o dahil ito rin ang pinili namin. Hindi naman kasi natin mapipilit ang sarili natin na mahalin ang isang tao. Oo, alam kong may kasalanan ako kahit papaano kung bakit naging ganun si Samantha, pero nasa sa kanya pa rin kung ano ang gagawin niyang desisyon sa buhay niya. Basta ang mahalaga ngayon ay makuha na ni tita ang hustisya para sa pagkamatay niya. At magkakaroon na rin ng katahimikan ang pamilya niyo ni Cassandra. Kaya let's go na, dahil baka nag-aalala na iyon sa'yo. Inakbayan ni Rafael si Theodore habang kapwa sila nakangiti. Ngunit ramdam ni Rafael ang tila mahapdi sa kanyang dibdib. Nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang nanlalabo na ang kanyang paningin, dahilan kung bakit sila napahinto sa paglakad. Oh, bakit? May nakalimutan ka pa ba? Tanong ni Theodore. May tama yata ako ng bala. Mahinang sambit ni Rafael. Tuluyan nang nawala ng malay si Rafael habang si Theodore naman ay napasigaw ng tulong habang nasa bisig niya si Rafael. Mabilis na lumapit ang paramedic at isinakay sa stretcher si Rafael. Habang umaandar ang ambulansya ay tinanggal ng dalawang doktor ang suot niyang bulletproof. Doon ay nakita ang isang butas na maaaring tinagusan ng bala. Halos hindi naman mapakali si Theodore Lahil sa nakikitang pag-agos ng dugo mula sa dibdib ni Rafael. Ano, Dok? Malalim po ba ang sugat na natamo niya? Naluluhan ng tanong ni Theodore. Sa tingin ko ay hindi naman ganun kalalim. Tugon ng doktor at sa halip ay kinabitan si Rafael ng swero at may itinurok dito. Sa ngayon kailangan natin na madala kaagad siya sa emergency room dahil hindi kumpleto ang gamit na dala namin dito sa sasakyan. At isa pa, kailangan natin na masalinan siya ng dugo dahil medyo marami na rin ang dugong nawala sa kanya, sambit pa ng isang doktor.
Kaagad naman na kinuha ni Theodore ang kanyang cellphone at tinawagan si Harris. Sinabi niya rito ang nangyari at ganun din kay Randall. Randall, on the way kami ngayon dyan sa hospital. May tama ng bala si Rafael. Ano? Bakit? Anong nangyari? Nahuli na ba si Samantha? Nabaril siya ni Samantha, pero nahuli na rin ito. Kung maaari ay huwag mo muna sabihin kay Cassandra ang nangyari dahil baka makasama sa kanila ng baby niya. Kasalukuyan naman na nasa tabi ni Randall si Cassandra ng mga oras na yon. Ano? Anong sabi? Si Rafael ba yan? Nahuli na ba nila si Samantha? Kinakabahan naman na tanong ni Cassandra. Halos hindi makatingin ng maayos si Randall. Kahit man siya ay kinakabahan na sa kung anong sitwasyon ni Rafael. Hindi maaaring may mangyaring masama sa kuya niya. Randall, what is it? Sabihin mo sa amin kung sino ang nakausap mo. Sambit naman iyon ng daddy niya. Napahilamo si Randall sa kanyang mukha at makailang beses na nagpalakad-lakad sa harapan nila. Nag-aalala siya ngayon kay Rafael, ngunit nag-aalala rin siya para kay Cassandra at sa daddy niya. Randall, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Muling tanong ng daddy niya. Dad, Cassandra, si Kuya Rafael kasi. Ano? Anong tungkol sa kanya? Pabalik na ba siya? May luha ng dumadaloy sa pisngi ni Cassandra dahil pakiramdam niya ay hindi magandang balita ang sasabihin ni Randall. Ano? Sabihin mo, sigaw niya pa rito. Oo, patungo na sila rito, pero may tama raw ng baril si Kuya Rafael. What? No. Bumakas ang gulat at pag-aalala kay Cassandra at sa kanyang daddy. Kaagad siyang lumapit upang pakalmihin ang mga ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman daw malalim, sabi ni Theodore. Kumalma muna kayo, dahil ang mahalaga naman ay makaligtas siya. Si Samantha naman ay nahuli na ng mga pulis. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ni Cassandra dahil sa narinig. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nakikita ang totoong sitwasyon ni Rafael. Hindi dapat ganito ang mangyari, dahil sinabi niyang babalik siya sa akin ng ligtas. Wala na siya, Cassandra. Hindi niya kinaya, wala na ang kaibigan namin. Umiiyak na sambit ni Theodore nang makapasok ako sa kwarto kung saan naroon si Rafael. Nakahiga ito at natatakpan na ng puting kumot ang kanyang mukha. Dahan-dahan akong lumapit dito habang sapo ko ang aking dibdib at umiyak. Hindi siya pwedeng mawala. Umiiyak kong sambit habang nakatitig sa kumot na nagtatakip sa kanya. Hindi ko akalain ito ang magiging wakas naming dalawa. Paano na ako? Paano na ang mga anak namin? Love, bumangon ka na riyan. Mahal na mahal kita. Please, huwag mo naman akong iwan. Hindi ko kaya. Hinawakan ko ang kanyang braso dahil hindi ko kayang makita ang kanyang mukha na wala ng buhay. Pakiramdam ko ay tuluyan akong mawawalan ng malay kapag nakita ko siya sa sitwasyon na hindi na siya babalik pa. Hinigpitan ko ang paghawak sa kanyang braso habang umiiyak ako. Ouch! Nagulat na lamang ako nang bigla itong sumigaw. Dali-dali akong napatayo dahil sa takot. Sumigaw si Rafael. Yutal ko ring sigaw kay Theodore at Harris. Gumalaw pa ito at tinanggal ang kumot na tumatakip sa mukha niya. Ano ba to? Bakit nakatikip ako ng kumot? Hindi pa naman ako patay. At saka sino ang pumisil sa braso ko? Nang tingnan ko sila Theodore ay mga nagpipilit na ng tawa ang dalawa. Naramdaman ko ang pagkapahiya dahil sa ginawa ko. Ang sabi kasi nila ay patay na si Rafael. Oh, love, nandyan ka na pala. Sorry, hindi ko namalayan ang pagdating mo, nakaidlip kasi ako. Hindi na natuloy pa ni Rafael ang sasabihin niya dahil kaagad kong kinuha ang isa pang unan at inihampas iyon sa kanya. Ang sakit, bakit ba? Angal nito. Sunod ko naman na hinampas si Theodore at Harris na tawa pa rin ng tawa. Mga buwiset, akala ko patay ka na eh. Iyak pa ako nang iyak, yun pala pinagtitripan ako ng dalawang to. Napatingin naman si Rafael kila Theodore. Mga siraulo talaga kayo. Alam niyo naman na buntis ang asawa ko. Paano kung may mangyaring hindi maganda sa kanya? Papatayin ko talaga kayo, eh. It was Thea's idea, sambit ni Harris. Akmang babangon si Rafael sa higaan niya, nang mabilis naman na tumakbo si Theodore at Harris palabas ng hospital room ni Theodore, at naiwan kaming dalawa rito. Muli akong humagulgol ng iyak at lumapit kay Rafael saka ito niyakap ng mahigpit. Akala ko talaga wala ka na. Hindi ko makakaya kung ganun nga ang mangyari. Ano ka ba naman?
Hindi ba't sinabi kong babalik ako sa iyo ng ligtas? Well, ito at napuruhan ako, pero buhay pa naman ako. At saka isa pa, malakas ako kay Lord kaya hindi niya ako kukunin kaagad. Nagawa pang magbiro ni Rafael habang nakangiti. Mahal na mahal kita, Rafael Roosevelt. Hindi ko mapigil ang hindi sambitin ang mga salitang yun. At mahal na mahal din kita kayo ng mga anak natin. Higit pa sa buhay ko. Matapos sabihin yun ni Rafael ay siniil nito ng matamis na halik ang aking labi. Sa dami ng pinagdaanan naming dalawa, heto na at sa wakas ay magkakaroon na ng kapayapaan sa buhay namin. Never akong naghangad ng malaking kahilingan sa Diyos, tanging kaligtasan lamang ng mga mahal ko sa buhay at tinupad naman niya yun. After 5 years, Mom, si Kuya Richard, kinikiliti ako. Sigaw ni Cassie, ang nag-isa kong anak na babae. Richard, huwag mong kilitiin si Cassie, baka mamaya magkasakitan na naman kayo. Sigaw ko. Hindi po, Mom. Gusto ko lang matikman niya ang ganti na tuwing pinagtutulungan nila ako ni Kuya Russell. Sigaw naman pabalik ni Richard. Napailing na lamang ako at natawa. Nakita kong bumaba na si Rafael mula sa hagdan at humulik pa ito sa mga bata habang buhat-buhat naman nito si Raven, ang 5 months old naming baby boy. Good morning, love. Pagbati nito sa akin at humulik ito sa akin. Grabe ang baho ng tae ni Raven. Kapapalit ko lang ng diaper niya. Hindi ko alam kung ano bang kinakain nito at para bang iba yata ang inilalabas niya. Nakasimangot nitong reklamo sa akin. Sino ba ang may gustong gumawa pa ng isang baby? Hindi ba't ikaw, kaya huwag kang magreklamo. At isa pa, ang cute-cute kaya ng baby Raven natin na yan. Talong-talo ang baho ng poop niya. Natatawa kong sambit at pinisil ng bahagya ang pisngi ni Raven dahilan ng pagtawa rin nito. Habang nagbibiruan kami ni Rafael ay bigla naman sumigaw si Richard. Mom! Mom! Come here to the living room. Hurry up! Tila hysterical na sigaw nito. Nagkatinginan pa kami ni Rafael ngunit kaagad din naman kaming tumakbo patungo roon. It was Tita Denise and Tito Franco, right? Mahinang tanong nito habang nakatingin sa television kaya napatingin din kami roon. Ipinapakita sa news ang CCTV footage habang nagre-report ang news anchor. Isang mag-asawa ang dead on arrival sa hospital matapos masagasaan ng rumaragasang 10-wheeler truck banda sa tapat ng Mother Mall. Ayon pa sa mga nakasaksi ay hindi raw dapat ang mag-asawa ang mababangga, kundi ang anak nito na nasa 5 taong gulang. Kinilala ang nasawi na ang dating modelo at entrepreneur na si Denise Zamora at ang asawa nitong si Franco Arevalo. Ngayon ay kasalukuyang nasa Gonzalo Hospital ang anak ng nasawi, habang hinihintay ang napag-iwanan nitong guardian. Kasalukuyan din na nakakulong na ang driver na napag-alamang lasing pala. Halos nanginginig ako dahil sa aking napanood. Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni Rafael nang kamuntikan na akong matamba. Nangingilid ang aking luha dahil sa sakit na nararamdaman ko. Denise changed. She became a good friend of mine, and a mother to her daughter. I just can't believe na ganito ang mangyayari. Tinawagan namin kaagad si Theodore at Grace upang magbantay sa mga anak namin. Tutal ay magkapitbahay lang naman kami kaya mabilis lang din silang nakarating. Pagkatapos noon ay sunod kaming nagpunta sa hospital kung nasaan si Darlan. Tita Cassandra, Tito Rafael, umiyak na sumalubong ito sa amin. Wala na si Mommy at Daddy, iniwan na po nila ako. Patuloy ang paghagulhol nito sa bisig ko at hindi ko na rin mapigilan pa ang hindi maiyak. Don't worry, hindi ka namin pababayaan. Kami ni Tito Rafael mo ang siyang magiging mommy at daddy mo. Mamahalin ka namin gaya ng isa naming tunay na anak. Makatapos ang napakaraming taon, Darlene's 18th birthday party. Russell's point of view, nakatitig ako kay Darlan habang pababa ito ng hagdan at nakasuot ng gown. Bagay na bagay iyon sa balingkinitan nitong katawan, na siyang mas lalong nagbibigay sa akin ng excitement at inis dahil sa mga bisitang lalaki na nakatingin din sa kanya. She became our half-sister and I hate it. I don't want her to be my sister because I like her, maybe I love her. Cassandra's point of view, you may now kiss the bride. Sigaw ng pari. This is the 10th time na ikinasal kami ni Rafael. Kasalukuyan kaming nasa Maldives kasama ang aming mga anak at mga kaibigan. I love you, love.
Kahit ilang beses pa kitang pakasalan ay gagawin ko, para lang mapasaya kita. Sambit ni Rafael sa kaginawaran ng halik ang aking labi. Nakangiti kong tinanggap ang halik ni Rafael. Pagkatapos ay nagsigawan ang aming mga anak at mga kaibigan daka nagpalakpakan. Kitang-kita ko ang saya sa kanilang mga mata. Kahit may edad na kami ay hindi pa rin nawawala ang sweetness namin sa isa't isa ni Rafael. Parang kahapon lang nang magkakilala kami, at ngayon ay habang buhay ng magkasama at magkatuwang sa buhay. Minsan dumarating sa puntong araw akong nagbabalik tanaw sa mga alaala at mga pinagdaanan namin bilang isang pamilya. Hindi ko inaakalang darating pa kami sa puntong ngayon na magkasama kaming dalawa kasama ang aming mga anak. Ikinasal na rin si Randall, Theodore, at Harris. Si Daddy naman ay gumaling na rin sa kanyang sakit at stable na ang kanyang kalusugan. Hindi na siya ang namamahala sa kumpanya, at mayroon na lamang siyang kinaabalahan isang farm na mayroong mga iba't ibang klaseng manok bilang kanyang libangan. Ang daddy naman ni Rafael ay umuwi na sa Spain upang harapin ang naiwan na negosyo doon. Sinong mag-aakala na sa dami ng hindi magandang nangyari ay magiging maayos din ang lahat. May 5 kaming mga anak, si Russell, Richard, Cassie, Raven, and Darlan. It was all glory to God. Darlene's senior high school graduation. Matapos bumaba ni Darlan mula sa hagdan ay kanya-kanya na ang palakpakan naming lahat. Sobrang ganda niya, at napakabait na bata. Never siyang naging sakit sa ulo namin ni Rafael. At tunay na anak na namin ang turing sa kanya. Lumipas ang ilang oras ng selebrasyon, at naging busina rin kami ni Rafael. Nang masyado nang nagkakasiyahan ang lahat ay nagulat na lamang ako nang bigla akong buhatin ni Rafael. "Oy, ano ba? Bakit mo ako binuhat?" Gulat kong tanong. "Tamang-tama lang ito, love. Maingay at busy ang mga bata, hindi nila tayo mapapansin." Halos matawa ako sa kanyang sinabi. Dinala ako nito sa aming kwarto at dahan-dahan akong ibinaba sa kama. Kahit may edad na kami ay never nawala ang pagkapilyo at sweetness niya sa akin. "Are you sure you want to do this?" Paninigurado ko pa sa kanya. "Oh, love, you don't know how much I love this thing. Kahit siguro ay uugod-yugod na tayo, hindi ako mawawala ng lakas pagdating sa iyo." Sabay kindat pa nito sa akin. "Napakayabang mo pa din talaga." Sigaw ko rito. Dahan-dahan na hinubad ni Rafael ang kanyang suot na suit at ganun din ako. Bawat tangle niya ng isa niyang suot at sinasabayan ko yun. Kitang-kita ko ang pagningning ng kanyang mga mata habang nakatingin sa aking katawan. "Ang bango mo talaga, love." Kinabukasan ay maaga akong gumising upang makapaghanda ng breakfast. Napakunot ako nang noong makita kong lumabas si Russell mula sa kwarto ni Tarmara. Napatingin sa wall clock, and it was 5 in the morning. Anong ginawa ni Russell sa kwarto ni Darlan? Tanong ko sa aking isipan ngunit pinagsawalang bahala ko iyon. Ilang beses kong napansin ang kakaibang tingin ni Russell kay Darlan. Gusto kong ipagsawalang bahala iyon pero habang patagal ng patagal lalo kong nakikita ang tunay na ibig sabihin ng mga tingin na iyon. That's how Rafael looked at me. "Love, we have a problem." Sambit ko kay Rafael habang nakahiga na kami at yakap-yakap niya ako. "I think Russell is in love with Darlan." "Oh, don't say that. Russell knows na kapatid niya si Darlan. And he knows na hindi naman talaga na hindi sila by blood na magkapatid." Kitang-kita ng mga mata ko kung paano niya tingnan si Darlan. Kitang-kita ko kung paano niya ito ingatan na para bang isang mamahalin na babasagin gaya ng pagtrato mo sa akin. Hindi na bata ang mga anak natin, mga binata at dalaga na sila. Maybe, na-develop ang feelings ni Russell para kay Darlan. It's a big problem, Rafael. Well, kung iyon talaga ang napapansin mo, hindi ba pwedeng hayaan natin sila? Tulad ng sabi mo hindi naman talaga sila magkapatid. No, we shouldn't let them. Gaya ng desisyon ng mami mo noon, hindi ko rin hahayaan na ganito ang mangyari kay Russell at Darlan. More than 2 times ko nang nakitang umaalis si Russell sa kwarto ni Darlan every early morning. At hindi na kailangan magpatuloy pa ang namamagitan sa kanila. "Love, baka pwedeng kausapin muna natin sila. We should talk Russell about this." "No, hindi pwede yan, tiyak na magagalit siya sa atin." "Then, what's your plan?" "Kailangan nating ilayo si Darlan.
After her 18th birthday ipapadala natin siya sa ibang bansa at doon natin siya pag-aaralan gaya ng plano ni Denise. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Rafael. Hindi ko alam kung tama ang nais mong mangyari. We are their parents. We should talk first about this, before we do an action. If Russell is really in love with her, and if they have mutual feelings I don't think na kailangan natin silang paghiwalayin. They are both too young. Kung mahal talaga nila ang isa't isa, tumagal man ang taon na hindi sila magkikita, ay tiyak na mananatili ang pagmamahal nila. Walang madali o simpleng relasyon, Rafael. Lahat pinaghihirapan, at kailangan nilang patunayan na tunay ang nararamdaman nila. After 3 to 5 years tingnan natin kung iisa pa rin ang tinitibok ng puso nila. At saka ko pa lamang pahihintulutan ang pagmamahalan nila. Sa ngayon, kailangan muna natin silang paghiwalayin. Napakibit balikat si Rafael. Kung yan ang sa tingin mong mas makakabuti ay hindi kita pipigilan, pero, sana huwag lumayo ang loob sa atin ni Russell. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Rafael at Cassandra. Hanggang sa muli mga minamahal kong kababayan.